Ready na ba kayo? Dahil pag-uusapan natin ang mga diskusyon tungkol sa AFP modernization at pagbili ng mga submarine na naganap kahapon, May 7, 2024. Una, meron tayong si Senator Bato de la Rosa na nagtatanong bakit tayo kontento sa 1% lang ng GDP para sa depensa, samantalang ang ibang bansa ay nag-aaksaya ng 2.5% hanggang 3%. Grabe sa ambisyon, mga bro. Pero teka, biglang pumasok si Senator Coco Pimentel sa usapan, na nag-a-advocate na balikan muna ang mga basics sa pamamagitan ng pag-prioritize sa mga surface vessels kaysa sa mga submarine. Dahil sa totoo lang, mas mura at mas madaling i-maintain ang isang malakas na surface fleet kumpara sa fleet ng submarines. Dito na pumasok si Senator J.V. Ejercito, na nagbigay ng ilang truth bombs tungkol sa lakas ng mga submarines bilang isang deterrent. Kahit ilang submarines lang ang naglulurt sa ilalim ng dagat, maaari nilang iparating sa anumang gustong mang-agres sa atin. Subukan nyo lang, at tiyak na magiging pagsisisi nyo. At huwag nating kalimutan sina Senator Sonny Angara at Senate President Migs Zubiri, na dobleng suporta ang ibinigay nila para sa pagtaas ng pondo sa AFP Modernization Program sa halagang 10 billion pesos para sa FY 2024. Yan ang tunay na commitment. Pero heto ang katotohanan, mga bro, habang puno ng enthusiasm ang ating mga mambabatas, tila may kaunting kawalan sa pag-unawa sa tunay na gastos ng modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa isang shopping list na umaabot sa 190 billion pesos kada taon sa susunod na dekada, malinaw na may seryosong trabaho na ating dapat gawin. Kaya tara, mga bro, ipagpatuloy natin ang pressure. Kung iniisip ng ating mga mambabatas na tapos na sila sa pag-allocate ng 40 billion pesos hanggang 50 billion pesos bawat taon para sa AFP Modernization Program, mukhang mayroon silang dapat matutunan pa. Panahon na para mag-step up at bigyan ng ating mga tropa ng mga resources na kailangan nila para mapanatili ang ating bansa na ligtas at secure.